Antarctica, 1982. Ang tatlong Norwegian na siyentipiko sa isang snowcat ay sumusunod sa isang senyales sa isang malawak at bulubunduking kalawakan ng nyebe. Bigla silang huminto, at pagkaraan ng ilang saglit, isang bitak sa nyebe, yelo ang naghulog sa snowcat sa isang bitak kung saan ito nakadikit. Ang mga headlight mula sa snowcat ay nakaturo pababa sa fissure at nagpapakita ng isang spaceship. Si Sander, isang Norwegian scientist, ay bumisita sa isang American paleontologist, si Kate Lloyd. At sinabi sa kanya na natuklasan nila ang isang istruktura at isang organismo at nakumbinsi siya na pumunta sa Antarctica. Si Kate at ang kanyang kasamahan, si Adam, ay lumipad sa isang helicopter patungo sa kampo ng Norwegian sa Antarctica na pinapilot ng mga Amerikanong sina Carter at Jameson. Nakarating sila sa kampo at nakilala ang iba pang mga Norwegian kabilang si Edvard, ang pinuno ng kampo at si Lars, isang mekaniko na ang tanging isa na hindi nagsasalita ng anumang Ingles at may Alaskan Malamute. Sa kanilang pagdating, sina Kate at Adam at ang mga Norwegian ay sumakay sa isang snowcat at pumunta sa site kung saan nakita nila ang isang buong view ng tuktok ng barko sa yelo. Ilang distansya mula sa barko, ipinakita nila kay Kate ang isang kakaibang hitsura na organismo na nababalot ng yelo. Sa kampo, tinalakay nila ang pag-alis ng organismo, na pinaniniwalaan nilang aabutin ng halos isang araw. Ang organismo ay tinanggal at inilagay sa isang kahoy na silid sa likod ng kampo na nakakulong pa rin sa blok ng yelo. Sinabi ni Sander sa team na gusto niyang kumuha muna ng sample ng tissue, na tinutulan ni Kate dahil kailangan nilang mag-sterilize at gumawa ng iba pang mga hakbang sa pag-iingat. Sinabi niya sa kanya na huwag na siyang tanungin muli sa harap ng iba. Nag-drill sila ng butas sa yelo at nag-aalis ng frozen na sample ng laman mula sa organismo, inilalagay ito sa isang petri dish. Nang maglaon, sa rec room ng kampo, ang buong koponan ay nagpa-party at napagtanto ang natuklasan nila, mga dayuhan. Samantala, ang blok ng yelo ay nagsisimula ng matuno. Habang ang lahat ay nagpa-party, isang putok ang tumama sa Alaskan Malamute sa hawla nito at ito ay tumatahol at sinusubukang makaalis. Si Jameson ay lumabas ng banyo at pumasok sa kwartong may ice block. Tinatakot siya ni Lars sa pamamagitan ng pagsigaw ng Bo, mula sa likod at pagkatapos ay umalis si Lars. Biglang bumagsak ang hindi nakikitang bagay mula sa yelo at tumalon sa kisame. Tumakbo si Jameson pabalik sa rec room at sinabi sa iba na buhay ang thing at nakatakas. Pumunta silang lahat sa silid at nakita ang blok ng yelo na may butas na iniwan ng bagay pagkatapos tumakas. Inutusan ni Sander ang mga koponan na hatiin sa 2 at 3 at hanapin ang bagay. Isang pares ang pumunta sa kulungan ng aso at nakakita ng malaking butas sa dingding na may maraming dugo at ilang balahibo. 2 sa mga Norwegian, sina Henrik at Olav, ang nakakita ng bagay sa ilalim ng isa sa mga gusali. Nakita sa unang pagkakataon, ang thing ay kahawig ng isang malaking salagubang dahil ito ay malansa, may maraming paa na parang alimango, malaking bibig na may higanteng ngipin, at mga galamay. Ang isa sa mga galamay ay bumaril at dumaan sa dibdib ni Henrik, at tumalsik ang dugo sa mukha ni Olav. Pagkatapos ay hinailan ng The Thing si Henrik pabalik sa ilalim ng gusali at sinimulang kainin siya. Sigaw ni Olav at tumakbo silang lahat. Sinimulan nilang barilin ang Thing gamit ang kanilang mga rifle na may kaunting epekto. Maliban sa dahilan ng pagtalon ng Thing sa loob ng gusaling nasa ilalim nito at para umakyat dito. Ang pangkat ay binuhusan ito ng kerosene at sinusunog. Ang bagay, na si Henrik ay nakabitin pa sa kalahati ng bibig nito, ay bumagsak sa lupa at patay na. Ang koponan ay bumalik sa loob, at lahat ay nataranta. Si Olav ay ginagamot at mukhang napakasakit. Si Juliet, ang nag-iisang babae sa Norwegian team, ay inaaliw ng isa sa mga lalaki. Sinabi ni Carter sa koponan na ibabalik niya si Olav sa sibilisasyon sa umaga dahil kailangan niya ng tulong medikal. Pagkatapos ay sinabi ni Sander sa koponan na bagaman namatay na si Henrik, sila ay mga siyentipiko pa rin, at maaaring ito lamang ang kanilang pagkakataon na pag-aralan ang bagay. Ibinalik niya sa loob ang nasunog na labi ng bagay. Ino-autopsy nila ang bagay, at sa loob ay nakita nila ang itaas na kalahati ng katawan ni Henrik, at nagkomento si Kate na halos bago ang kanyang balat. Pagkatapos ay inilabas ni Kate ang isang piraso ng metal at tinanong kung ano ito. Ang mga kasamahan ni Henrik ay nagsabi sa kanya na si Henrik ay may isang titanium bar na inilagay sa kanyang braso upang patatagin ang isang bali.
Tanong ni Kate, kung gayon bakit nasa labas ito ng kanyang katawan. Nang maglaon, tinitingnan ni Kate at Adam ang mga selula mula sa bagay sa ilalim ng mikroskopyo. Hindi lamang nabubuhay ang mga selula kundi inaabutan nila ang mga selula ni Henrik at pagkatapos ay ginagaya ang mga ito. Kinaumagahan, habang inihahanda ni Carter at Jameson ang helicopter, nasa banyo si Kate. May nakita siyang duguan sa sahig at dinampot ang mga ito gamit ang isang napkin, 4 na duguan, pilak na pandikit ng ngipin. Pagkatapos ay tumingin siya sa shower at nakakita ng maraming dugo, ngunit walang katawan. Si Olav at isa pang Norwegian, si Griggs, ay sumakay sa helicopter kasama sina Carter at Jameson at ang 4 ay lumipad. Tumakbo si Kate palabas para pigilan sila. Nakita ni Carter ang pag-flag niya sa kanila at nagpas siyang lumapag. Tinanong ni Olav kung may mali, dahil nakakatakot siya. Tiniyak ni Griggs sa kanya na okay ang lahat at pagkatapos ay nahati ang mukha ni Griggs sa kalahati at bumukas ang kanyang dibdib upang ipakita ang mga galame at ngipin na parang tadyang. Ginagaya si Griggs, at inatake niya si Olav. Sina Kate at Sander ay nanunood habang ang helicopter ay nawalan ng kontrol at bumagsak sa likod ng bundok na tila pumatay sa kanilang 4. Tinanong siya ni Sander kung bakit sinubukan niyang pigilan sila. Bumalik sa loob, ang koponan ay magkakasama, at ipinaliwanag ni Kate na nakakita siya ng pilak na pagpuno sa banyo. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga sel na nagre-replika at ang kanyang teorya ay na ang Thing ay magagawang kopyahin ang anumang organismo ng perpekto. Gayunpaman, hindi nito maaaring kopyahin ang hindi organikong bagay tulad ng mga pagpuno ng metal na ngipin at ang metal plate mula kay Henrik, na tinatanggihan ang mga ito. Walang gustong maniwala sa kanya, at nagpasya silang kumuha ng snowcat ang ilan sa team para humingi ng tulong sa kalapit na kampo ng Russia. Nanatili si Juliet kasama si Kate at sinabi sa kanya na nakita niya si Colin, isa pang miyembro ng team, na may basahan na nagmumula sa banyo. Sinabi sa kanya ni Kate na kailangan nilang pigilan ang koponan sa pag-alis. At sinabi ni Juliet na alam niya kung nasaan ang mga susi sa mga snowcat. Pumasok sila sa isang silid at habang hinahanap ni Kate sa isang drawer ang mga susi ay nakarinig siya ng malansan na ingay mula sa likuran. Ito ay si Juliet na nahati sa kalahati. Sinubukan siya ng Juliet Thing na atakihin, ngunit tumakbo palabas ng silid si Kate, pababa ng bulwagan, at dumaan sa isa pang Norwegian at sinabihan siyang tumakbo. Hindi niya ginagawa, at sinaksak siya ng Juliet Thing gamit ang isang galame. Isinara ni Kate ang pinto sa hallway, at dumating sina Adam at Lars. May flamethrower pack si Lars. Binuksan nila ang pinto sa pagsipsip ni Juliet sa lalaking inatake niya. Pinasabog ni Lars si Juliet Thing at ang isa pang Norwegian ng apoy. Ang koponan ay nagtitipon sa paligid, at sinabi ni Kate sa kanila na ang Thing ay parang virus. Tila, ang sinumang nakakakuha ng dugo o bahagi ng mga selula ng Thing sa kanila ay na-assimilated. Tinanong niya si Adam kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa mga virus. Sinabi ni Adam na, quarantine, at ibubukod nila ito at pagkatapos ay sirain ito. Nagpasya silang gumawa ng pagsusuri sa dugo upang matukoy kung sino ang maaaring nahawahan. Nagtatrabaho sina Adam at Sander sa lab habang sina Lars at Kate ay hindi pinaganya ang lahat ng snowcats. Ipinakita ni Lars kay Kate ang isang imbak ng mga granada. Habang pabalik sila, nakita nila ang bahagi ng kampo na nasusunog at ito ang lab. Nakita nila ang 2 taong papalapit sa malayo. Ito ay sina Jameson at Carter. Iniisip ng lahat na sila ay mga replika ng Thing dahil hindi sila makakalayo sa pagbagsak ng helicopter. Ikinulong nila silang 2. Ang koponan ay nagsimulang mag-akusa sa isa't isa, at sinabi ni Kate na alam niya ang isa pang pagsubok. Kumuha siya ng flashlight at sinabihan si Lars na buksan ang kanyang bibig. Nakikita natin na may mga palaman siya sa kanyang mga ngipin. Ipinaliwanag niya sa koponan na ang mga replika ng Thing ay hindi magkakaroon ng mga feelings. Ang lahat ay inalis bilang isang sospek maliban kina Sander, Edvard, Colin, at Adam na walang anumang mga tambalan sa kanilang mga ngipin. Ang 4 na ito ay nakatutok sa baril habang sinabi ni Kate kay Lars na kunin sina Jameson at Carter. Si Lars at isa pang Norwegian, si Jonas, ay pumunta sa gusaling hawak sina Jameson at Carter. Ngunit wala sila roon. Nakatakas sila sa isang butas sa sahig. Hinanap sila ni Lars at tumakbo sa isang gusali at biglang hinayla papasok.
Tumakbo si Jonas pabalik sa iba para sabihin sa kanila na pinatay ni na Carter at Jameson si Lars. Si Carter at Jameson, na armado ng flamethrower, ay pumasok sa gusali, at nakipag-away sila kay Peter. Ang natitirang bahagi ng koponan ay nagtatago sa likod ni Peter. Sinigawan ni Edward si Peter na patayin sina Carter at Jameson. Bago sila pasabugin ni Peter gamit ang kanyang flamethrower, binaril ni Jameson si Peter gamit ang isang baril ngunit tinamaan din ang tangke ng flamethrower at bumuhos ang gas. Ang gas ay humabot sa apoy sa dulo ng flamethrower at sumasabog. Si Edward ay ibinagsak na lubhang nasugatan sa pagsabog. Biglang nang ibabaw sina Carter at Jameson dahil nasa kanila ang lahat ng armas. Pinapasok nila ang lahat sa rec room, at bitbit ng dalawa sa mga Norwegian si Edward. Pagdating sa silid, biglang humiwalay ang mga braso ni Edward sa kanyang katawan at nag-transform sa maliliit na nilalang na parang alimango, kung saan inatake ng isa si Jonas at dinaikit sa kanyang mukha. Ang Edward thing pagkatapos ay tumubo ng isang galamay na sumasaksak at malubhang sumusugat kay Adam, pagkatapos ay nasugatan si Jameson. Sinusubukan ni Kate at Carter na paandarin ang flamethrower, ngunit hindi nila magawa dahil sa nakulong na hangin sa pangunahing linya ng gasolina. Ang Edward thing ay umusbong ng isang bagong hanay ng mga braso at binti at gumapang papunta kay Adam, at pagkatapos ay nagsimulang makipaghalo sa kanya, na naging dahilan upang magkadikit ang kanilang mga mukha. Sinubukan ni Kate na pasabugin ang Edward, Adam thing gamit ang flamethrower, ngunit nakatakas ito sa labas at bumagsak sa snow. Bumalik siya sa rec room at nakita si Jonas na na-assimilated ng arm thing, at pinatay silang dalawa gamit ang flamethrower. Umupo si Carter kasama si Jameson hanggang sa mamatay si Jameson. Tumabi si Carter, para masabugan ni Kate ang patay na si Jameson gamit ang flamethrower. Sina Kate at Carter ay nangangaso para sa bagay. Samantala, si Sander ay nagtatago sa likod ng isang mesa, ngunit ang bagay, na ngayon ay ganap na hinihigop si Adam sa sarili nito, ay natagpuan siya at inaatake siya. Naghiwalay sina Carter at Kate, at sinundan ng thing si Carter sa kusina. Bago nito salakayin si Carter, pinasabog ito ni Kate gamit ang flamethrower, napilit itong pumutok sa isang pader at nahulog sa nyebe sa labas, na nasusunog. Nakita nila ang Sander thing na nakatakas sa isang snowcat. Sinabi ni Carter kay Kate na palayain siya, na siya ay magyayelo, at wala siyang mapupuntahan. Sinabi ni Kate na mayroon siyang mapupuntahan, maaari niyang subukang abutin ng ibang tao upang makisalamuha. Sumakay sina Kate at Carter sa kabilang snowcat at sumunod kay Sander sa spaceship. Paglabas nila, tinoon ni Kate ang hako sa kaliwang tenga ni Carter. Sinabi rin sa kanya ni Carter na hindi nila pinatay si Lars. Naglalakad sila patungo sa isang bukas na hatch sa barko, ngunit nag-activate ang barko at nahulog si Kate sa isang vent sa barko. Pumasok si Carter sa pamamagitan ng hatch. Nakarating si Kate sa isang punto sa barko na mukhang pinagmumulan ng enerhiya, mukhang isang grupo ng mga pixel. Sa likod niya ay ang Sander thing at hinabol niya siya sa isang lagusan. Kumuha si Kate ng granada habang hinihila siya ng thing palabas ng tunnel. Inihagis niya ang granada sa bibig ng thing, na pumutok, at sinisira ito at ang pinagmumulan ng enerhiya ng barko. Bumalik sa snowcat, pumasok si Carter ngunit bigla siyang sinabihan ni Kate na maghintay habang inilalagay niya ang flamethrower sa likod. Siya ay nananatili sa labas ng cat at sinabi kay Carter, alam mo kung paano ko nalaman na ikaw ay tao pabalik sa kampo. Ang iyong hako. Walang hako ngayon si Carter. Inabot niya at sinabunutan ang kanang tainga niya na walang hako. Sinabi ni Kate na, ito ang kabilang tainga, at binuhusan siya ng flamethrower. Habang nasusunog siya, nagpakawala si Carter ng hindi makatao na ingay. Pumasok siya sa kabilang cat, na ginamit ng Sander thing, at sumakay palayo sa kampo ng Russia. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Please click like and subscribe.